So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Nietes Bashad, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is August 26, 2025, and our topics today is all about ano ang pinto na dadaanan natin lahat. So, our concept is all about resurrection. So, ang resurrection or muling pagkabuhay ay ang pagtindig mula sa kamatayan tungo sa bagong uri ng buhay na hindi na sumasalamin sa sakit, pagtanda, pagkabulok, o kamatayan. So, sa Biblia, ito ay tumutukoy sa makasaysayang muling pagkabuhay ni Kristo at ang pag-asa ng lahat ng mga nakayakap sa Kanya. So, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang unang bunga at guarantee ng ating sariling muling pagkabuhay. So, ito yung sentro ng Ebanghelyo. Ipinapakita nito na tinatanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Jesus, natalo ang kasalanan at kamatayan, at nakatiyak tayo ng kaligtasan at walang hanggang buhay. So, our Bible readings for today is all about 1 Corinthians chapter 15 verse 14 ASND version. Kung hindi muli nabuhay si Kristo, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang kabuluhan din ng inyong pananampalataya. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is resurrections gives meaning to life. So, kung walang muling pagkabuhay is magiging walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Pero dahil nga kay Kristo ay nabuhay muli ang ating pamumuhay ay may kasaysayan at layunin na. Second is resurrection gives hope to the hopeless. So, sa gitna ng mga problema natin, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbibigay ng pag-asa na may mas magandang bukas. So, kahit sa kawalan, alam nating may buhay na walang hanggan na nag-aantay or naghihintay sa atin. And lastly is resurrection gives us courage to face death. So, hindi na nakakatakot ang kamatayan dahil alam natin na may bagong buhay pagkatapos na to. So, ang muling pagkabuhay ay katiyakan na ang kamatayan ay hindi ang wakas. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is pour out your life to God's kingdom. So, kung may bagong buhay na naghahantay sa atin, dapat nating gamitin ang kasalukuyang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Siyempre, gawin nating makabuluhan ang ating oras, lakas, at talento para sa Kanyang kaharian. Second is place your hope in Christ's resurrection. Siyempre, kapag nawawalan tayo ng pag-asa, is dapat natin alalahanin ang pagkabuhay ni Kristo ang ating matibay na sandigan dahil ito ang dahilan kung bakit kaya nating magpatuloy kahit mahirap ang buhay natin. And lastly, siyempre, prepare to cross over death to face Christ. Face Christ. So, siyempre, darating ang oras na haharap tayo kay Kristo, kaya't dapat maging handa tayo. Dapat mamuhay tayo ng may pananampalataya at kabanalan habang hinihintay ang ating muling pagkabuhay. So, ngayon dako na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about in what ways does the promise of resurrection influence how you live today? Siyempre, ang pangako ng muling pagkabuhay sa akin ng lakas na mamuhay ng may layunin at pananampalataya. So, hindi na ako kasi natatakot sa mga pagsubok o kahit sa kamatayan dahil alam kong may mas magandang buhay na inihanda si Kristo para sa akin. So, syempre, mas pinipili kong gamitin yung oras at pagkakataon para maglingkod at magmahal sa kapwa. Dahil alam natin na ang lahat ng ginagawa para sa Diyos ay may kabuluhan at may gantimpala sa kabilang buhay. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa pangako ng muling pagkabuhay na nagbibigay saysay, pag-asa at tapang sa aming buhay. Lord God, tulungan mo po kaming mamuhay ng tapat at ibuhos ang lahat ng aming oras at lakas para sa iyong kaharian. Naway, maging handa kami sa oras ng aming pagharap sa iyo at patagpuan mo kaming may pananampalataya hanggang wakas sa pangalan ni Jesus. Amen.